Nung high school ako, meron akong isang matalik na kaibigan, best friend na valedictorian, super talino. Since elementary, lagi siyang top 1, super duper talino. Nung after naming graduate ng high school, di nagka-college na kami, kanya-kanyang buhay na. Pero nakakapag-usap pa rin kami lagi sa YM kung tawagin. Naabot nyo ba yung YM? Naabutan nyo yung YM? Yahoo Messenger. Yun ang OG na messenger. Bukod dun sa IRIC ba yun? MIRC? Kalimutan ko na rin. Basta ang dating messenger is yung YM, Yahoo Mail, Yahoo Messenger yun. So nakakapag-update kami doon, chat, usap-usap. One time, nung ako'y interesado na sa buhay pagnenegosyo, college pa rin kami noon, no? Nag-aaral pa rin kami noon. Ay hindi pala, graduate na pala yung best friend ko na yon. Graduate na. Ako kasi inabot ako ng 5 years sa college kasi nag 3-year course ako na ladderized course, tapos yung engineering course ko na hindi ko na natapos, nag-drop out na ako. So nag-aaral pa rin ako noon. Habang nag-aaral ako, interesado na ako sa pagnenegosyo. So habang ako'y uma-attend sa aking PSECE, Electronics and Communication Engineer, nag-aaral na ako sa paano magnegosyo. Isang hapon, nag-ausap kami nitong best friend ko na ito, na summa cum laude, valedictorian, lahat na, since elementary up to college. Sagad matalino. Tapos tinanong niya, ano nang plano mo? Sabi niya, ano nang papasukan mong trabaho? Tinanong niya ako. Chat kami sa YM. Sabi ko, hindi ako magtatrabaho, sabi ko. Magnenegosyo ako. Ito nga, nag-aaral ako mag-business ngayon eh. Nagre-research ako sa internet. Dahil best friend ko to, ina-expect ko na ang sasabihin niya ay, wow talaga, magbi-business ka, ang galing mo naman, nakaka-impress ka naman, sobrang nakaka-admire ka kasi magbi-business ka, hindi ka magwo-work. Yun ang ina-expect kong sasabihin nitong best friend ko. Pero hindi yon ang mga natanggap kong sinabi niya. Sinabi niya na, ba't ka magbi-business? Hindi ka naman magaling sa math. Ba't ka papasok sa business? Wala ka namang malaking capital. Malaking capital ang kailangan pag nag-business. Bakit ka magbi-business? Wala ka namang kamag-anak na successful businessman. Ba't ka magbi-business? Basta yun ang mga sinabi niya. Bakit ako pupunta sa landas na yun? Dapat dito lang ako sa employment. Dapat maghanap lang ako ng trabaho. Kasi di naman ako matalino. Siya valedictorian, summa cum laude. Pero hindi siya tumahak sa mundo ng pagnenegosyo. Employed siya, yes, pero sa malaking kumpanya. Sa malaking kumpanya, employed siya. Natila ba siya nga matalino na, may pera na, pero hindi siya tumatawid sa mundo ng pagnenegosyo. What more pa nga naman ako? Bakit ako interesadong magnegosyo? Wala naman ako napatunayan pa at wala akong alam dun. Yon ang mga natanggap kong salita mula sa best friend ko na ito. Walang ka-encouragement. At hindi ko makakalimutan yung hapon na yun. Basag na basag ang pangarap ko, warak na warak ako. Kasi inaasahan ko itong best friend ko matalino, maintindihan ako at susuportahan ako. Pero hindi. At doon ko na na-realize na tutuloy ko pa rin ba ito? Itong plano ko mag-business, hindi pa nga ako nagsisimula winasak na ako kagad ng best friend ko. Pero I decided tuloy. Wala akong pake. Yes, nasaktan ako. Hindi ko ina-expect yon. Pero sobrang mas malakas ang aking entrepreneurial spirit, kaya nag-execute pa rin ako. Mula nun di na kami gano'n nag-usap nitong best friend ko na ito. Kasi nasaktan ako and nag-iba na kami ng landas. Siya patuloy na empleyado, ako malupit na negosyante na. And until now, malupit pa rin siyang empleyado. Walang mali doon, pero empleyado siya. Ako, may mga empleyado. Nakwento ko sa inyo yan kasi ngayon, ang daming galit sa akin. Pero teka, bago ko ituloy yung kwento, lilipat lang ako ng ibang sasakyan. Wait lang mga kasosyo. Check. Grabe mga kasosyo, ang daming galit sa akin sa Facebook, TikTok, pati sa Reddit. Galit na galit sila sa akin, maski dito sa YouTube. Daming galit sa akin dahil sa mga nakikita nilang ginagawa ko ngayon. And yes, yon ang entrepreneurship. Ang entrepreneurship ay isang bagay na pag may pinaniniwalaan ka, pag ginawa mo, maraming maguguluhan, maraming magsasabing mali ka, maraming magsasabing wag mo ituloy yan, bakit mo ginagawa yan,
hindi bagay sa iyo yan, hindi dapat mong gawin yan, mali yan. Stay ka lang kung anong meron ka. Yung mga magsasabi nun, yung mga limitado ang saklaw ng isip. Hindi sila mahina o bobo. Yun nga lang, hindi nila nakikita yung vision mo. Yon ang entrepreneur. May vision. May nakikita ka na hindi nakikita ng iba. At hindi nila talaga naiintindihan kahit ipaliwanag mo pa. So, magsasabi lang sila ng mga hindi magagandang bagay. And hindi sila mali o masama sa sinasabi nila. Hindi lang talaga nila maintindihan. Kasi nga, hindi nila nakikita. So, bilang isang tunay na entrepreneur, hihinto ka kung mahina ka. Pero kung isa kang tunay na negosyanteng malupit, mas lalo ka pang na-fuel up pag may nagsasabi sa'yo, hindi tama yan, mali ang ginagawa mo, tigilan mo yan, hindi normal yan, stay ka lang sa linya mo, huwag kang lilipat kasi nagbago ka na, kasi masama ang intention mo, kasi may plano ka, kasi meron kang pang sariling interes. Ba't nyo nasasabi yun? Hindi nyo nga alam kung ano nakikita ko. So bilang malupit na entrepreneur, hindi ka masisway sa mga ganong sinasabi sa'yo. In everything na sinisimulan mo ng bago, makakarinig kayo niyan mga kasosyo. Alam niyo yan, mga negosyante tayo. At sa ginagawa ko ngayon, ang daming di nakakaunawa. At ang iba pa, mga tunay na kasosyo. And I really respect that. Naiintindihan ko yun. Sanay ako sa tuligsa. Sanay ako sa questionin ka. Hindi mo talaga mapapaliwanag ano yung pinagtatrabahuan mo. Lalo na kung oo nga na lang sila. Oo nga no. Wow, ang lupet. Mapapagano na lang sila kapag may resulta na. Ngayon aminin ko, wala pang resulta. Pero nagsisimula akong gumalaw sa bagay na bago din ako sa mundo na ito. Kaya naiintindihan ko. And gusto ko lang ipaalala na yon ang entrepreneurship. Entrepreneurship is a decision-making game. Kailangan mo magdesisyon kahit pa walang sumasang-ayon sa pinagdesisyonan mo. Nakadesisyon ka na, execute na, tuloy-tuloy na. More than anything else, sa sinabi ko, ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa mga kasosyo na tuluyang nagtitiwala po sa akin mga kasosyo. Kahit hindi nyo naiintindihan ang mga ginagawa ko ngayon. Kung hindi nyo naiintindihan tong renarant ko, punta kayo sa Facebook, TikTok at saka sa Reddit. Grabe, pinag-uusapan ako dyan. Binababo yung buong pagkatao ko, lahat na. Tinutuligsa. Mga bagong nakakilala sa akin at mga dating kasosyo, may mga nasasabing hindi maganda. Which is totally fine, okay lang po yun. Pero isang sigurado, darating ang araw, masasabi nyo na lang ulit na, sobrang lupit talaga ni kasosyong Arvin. Ang lupit talaga ni kasosyong Arvin. Wala akong masabi. Babanggitin nyo rin yan pagdating ng panahon. Lalabas sa mga bibig nyo na mabibilib pa rin kayo kay kasosyong Arvin. Pero sa ngayon, alam ko nagdududa kayo and I accept it. I love you mga kasosyo. Diretso trabaho para sa bawat Pilipino.